So yun guys, nandito tayo sa shop na may tire changer. So ayun yung ating gulong. Palitan na natin. Alright guys, so for today's video tayo ay magpapalit ng gulong. Yan, as you can see, kita nyo na upod na ang ating harapan. Hindi na, ito makita nyo, wala na. Sa kabila meron pa, pero wala na rin yun sa level nya. And yung likuran medyo meron pa siyang kapal. So reserve na lang natin to guys. Kasi kung yung harap lang papalitan ko, hindi magkapareha yung thread nya. Wala kasing available na Continental tire eh. Kasi Continental yung stock nito, Continental eh. So kung papalitan ko lang yung harap, hindi na magpareha yung ano niya. Yung thread, hindi magkapareha yung thread. So ipapalit natin guys, ito ay the same ng ano natin, yung green natin na motor. So Michelin pa rin. Na Pilot Street Radial. Michelin, baka naman. Yan, pangalawang motor ko na to. Yan o. Michelin, yan, Michelin na sa kalam. Ito sa harap, 110 70 R17. Ito sa likod, 160 60 R17. So ang stock nga pala ng harap ay the same lang ang sukat, but ang stock sa likod is 150. Continental tire natin is 150, yan, 150 over 60. So ayan, mas malaki tong ikakabit natin guys. So tingnan natin kung magdodonut pa siya o lalapad. So baklasin muna natin to. So sa harapan, malaki pala. So kailangan nyo may mga tools din kayo guys. Invest sa mga tools ha. Hindi puro gamit lang. Invest din sa mga tools. Importante yan. Kung di naman kayo maalam maggawa, pwede rin kayo mag-invest para pag may mag-aayos. Halimbawa sa mga special tools. Kasi may mga mekaniko walang mga special tools. Kagaya nung green. Yung gulong ng green, may mga special tools dun sa ano. At bibihira lang meron sa mga mekaniko. Kaya lalo na sa pagpapalitan ng tire. Nagpalit ako ng tire, nagdala ako ng socket wrench sa sarili ko. Tanggal na natin yung guys, yung apat na maliliit na Allen bolt. So para matanggal natin ang tapaludo, ito naman tanggalin natin. So gumamit nga pala tayo ng Allen wrench na H4 size, yan 4mm. Tapos ito naman dito sa 14. Yan 14mm. Tapos sa kabila naman. Ayun, at natanggal na natin yung fender sa harap guys. Yan. So para matanggal natin yung ihe, so luluwagan natin dito. Meron siyang dalawang alin dito. So ang number nito is H6 6mm. H6 ba yan? 6mm. Basta H6. So luwagan lang to guys. Hindi nyo tatanggalin lang at luluwagan lang siya. So once na maluwagan na natin to dito guys, so gumamit tayong Allen wrench. Ayan, pukin lang doon para lumabas sa kabila. Ayan o. Ayan. So dahan-dahan. Pag lumabas na doon, saka natin siya hugutin dito. Yun. Actually nakatukod yan sa ilalim eh. Ayan. Wala kasi tayong stand sa harap. So bombahin lang yan para umangat. At kunin natin yung gulong syempre. Meron pa pala tong caliper. Sandali, tanggalin muna natin yung caliper guys. So sa caliper 12. Nakalimutan kong tanggalin, dapat ito inuuna eh. Nalibang kasi sa pagbibideo guys. So natanggal na yung gulong sa harap. Ayun na. And susunod naman natin yung gulong sa likuran. So sa pagtanggal naman guys ng gulong sa likuran, gagamit lang tayo ng dalawang box wrench. Yan, 17 at saka 22. Yan, 17 tsaka 22. 17 dito, 22 sa kabila. Alright. Yan, tanggalin muna natin to guys. Alright guys, so ayan, natatanggal natin yung gulong sa likod. So yung dalawang gulong na natanggal na natin. So ang gagawin natin ngayon, suswap natin yung gulong na bago sa luma. So dadalhin natin to dun sa shop na may tire changer kasi wala tayong tire changer dito. So yun guys, nandito tayo sa shop na may tire changer. So ayun na yung ating gulong. Papalitan na natin.
First time na palit ng gulong. So napakadali lang magtanggal ng gulong. May direksyon naman nakalagay siya. Bagong sapatos. So saglit lang. Ito naman dito sa harap na gulong natin, guys. Yun kasi upod na eh. Kalbo na. Sabi nga yung pagkakalbo na. Ha? Tanggalo na lang na. Rebalance sa nagbalik. Mag-balance mo dire. Dili. Rebalance. Katong customer na ako. Mag-ride eh. Mag-balance ka. Magkano ba? Ito yung gulong natin, guys. So, yan. Manipis na siya dito. Delikado na pag sumabog yan. Harap pa naman. Tapos wala lang 20 minutes. Ayos. Shoutout kay kuya. So 29 PSI lang ginagamit ko, guys. Yung iba nagti-30. Sa rear wheel naman tayo. So yan ang kinalabasan ng 160. So upgrade tayo ng gulong. Dating 150, ginawa natin 160. Okay pa naman siya. Hindi naman siya mukhang donut. Kaysa sa 180. Ayun, guys. So tapos na. Back to home base na. Alright. See you. Thank you, Brad. Thank you. Alright, guys. So we're back. So ayan ang ating gulong. Ayan, napalitan na. So goods na ulit. Ayan. So same lang siya ng sukat. 110/70. Ito naman is medyo malaki siya ng konti. Pero hindi naman siya halatang malaki, ano. Tingnan lang. Pero umumbok sila ng konti. Pang umumbok lang. Anyhow. Pero maganda naman yung ano niya. Tindig. 160, 60. Yung dati is 150, 150, 60. Ito 160, 60. So ayan, guys. At kita nyo marumi. May tayo mag-washing kasi medyo maulan-ulan pa. So ayan, ikabit na natin, guys. So let's go. Ikabit na natin, guys. Ayun. Hindi ko na inusog yung adjuster, guys. So same pa rin siya. Actually hindi pa to na wheel balance. Wala kasi tayong wheel balancer eh. Pero later on eh babalansin natin to, guys. Right. Goods na yung harap. I mean yung likod. Sa harap naman tayo, guys. Nakikabit na natin yung gulong. Pero hindi pa natin naigpitan yung caliper. Kailangan naka-align siya sa disc brake. Ito. Kasi pag hindi, sasabit yan. So isang paraan ginagawa ko, huwag mo muna higpitan yung bolt dito. Huwag mo muna higpitan yon, tapos engage mo yung front brake. So yung paraan ko, lagyan ko nitong velcro. Yan. Brake natin para sumentro. Tapos lagyan natin ito, guys. So while naka-brake siya, ibig sabihin nakasentro na yun doon. So habang naka-brake siya, saka natin higpitan yung dalawang bolt. So ibababa ko na to. Saka natin siya higpitan. Alright, guys, so ayan, tapos na natin maikabit ang gulong natin sa harap. So ayan, goods na ulit. Michelin Pilot Street Radial. Ayan, nakabal na. Sa likod naman, ayan, at lumaki yung gulong niya. Okay. 160/60. So ayan yung
160 guys na gulong sa KTM. Yun o, nag-alabig bike na. So hindi natin ma-testing guys at masama ang panahon, maulan-ulan ngayon. So ayan, thank you for watching and see you sa next vlog natin guys. So ready na ating KTM, change oil na lang kulang. So siguro by the end of this month i-change oil natin siya. So meron na tayong oil dyan na naka-reserve. So service, so meron pa siyang natitirang 3,000, pero hindi natin naabutin sa 3,000 guys. So meron pa siyang tinakbong 2,000. I-change oil natin siya bago natin dalhin sa bumiyahe pa Manila next month. Alright, so ayan, so ito ang ating Rhino Walk nga pala, nga tank bag. Hindi siya magnetic, so naka-strap lang siya guys. So goods naman siya. Ayan, so yun ang ating mods na nalagay, ito and ito. So ready na para sa mud guard, sa putik, sa ulan. Sana natin hindi matanggal. So far so good. Yun pa ang ating mga nano dyan guys, na upgrade. So ayan, thank you for watching once again and see you sa next vlog guys. Bye bye.